Check, check. Isa. Check, check. Mic, 1, 2. Last 4 minutes. Inulit ko po, yung mga heat compress po na ginamit, pakibalik daw po sa medic room. Salamat po. Hit. Yung mangga at pera daw po, para sa mga kabataan ng KI, kung sino man po ang nagpadala po doon, ay pa-claim na lang po sa guard po. Para po sa mga kabataan ng KI, may nag-iwan daw po ng mangga at pera sa may guard po. Paki-claim na lang po kung kanino po yon. At pahingi daw po. Last 3 minutes. Last 2 minutes. Ang mahuli ay sasayaw at kakanta. Hello. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ayan, sino kaya ang mga nahuli pa?
Ayan, pasuyo po sa mga staff at counselor. Pakuha po ng mga ID ng mga papasok sa session hall. Ayan, ihanda na po natin ang ating mga sarili para po sa ating basic Christian ethics. Ayan, tayo po ay pangungunahan ni Prof. Dan Sulit. Okay, good morning ulit sa inyo. Panghuling natin, huling araw ng ating camp. Okay, so ngayong umaga, another sensitive issue na naman ang ating pag-uusapan. Very sensitive. I hope yung mga 13 hanggang 15 ay makaka-relate. Ang pag-uusapan natin this morning is about abortion. Abortion and contraceptives. Abortion and contraceptives. Pag sinabi nating abortion, ito yung procedure na pinipigilan o kinikitil yung buhay ng bata sa sinapupunan ng kanyang nanay. O sa Tagalog ay simple lang. Anong tawag doon? Pinapalaglag. Okay. Pinapalaglag yung bata. Okay, yun namang later, yun namang contraceptives, ito naman, pinipigilan na, mabuo ang baby. Ayan. Pinipigilan na mabuo. Okay, wala pa lang hindi pa nag-meet yung egg cell at saka yung sperm cell, di ba? Siguro pinag-aralan sa science paano ba nabubuo ang baby? Paano nabubuo ang isang baby? Okay. Mature na naman tayo lahat dito. Walang mali siya. Okay. Yung tatay ay magre-release ng sperm cell. Pagkatapos, yung nanay naman ay egg cell. Okay. Pag nag-meet yung dalawa na yon, okay, buhay kang bata ka. Buhay, okay. Magkakaroon ng baby at iluluwal yan after 9 months. Okay, so ngayon, abortion. Ano ang masasabi natin sa abortion? Okay, ito nga ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan ng kanyang nanay. Siguro, itong topic na ito, medyo napanood nyo na sa TV, nabasa nyo na sa dyaryo, nangyari na sa inyong kapitbahay. Okay. So, tanong, bakit nagpapa-abort ang isang nanay o ang mag-asawa? Bakit nagdi-decide ang nanay o ang mag-asawa na ipalaglag ang bata? Okay, yan. Ay wala tayong rito, So, i-share ko na lang sa inyo yung aking mga nabasa, Okay, unang dahilan ay unprepared or unwanted pregnancy. Okay. Unintended or unplanned pregnancy. Wala pa sa plano ng mag-asawa ang magkaroon ng anak. Therefore, noong nabuntis,
wala sa plano, anong gagawin nila? Ipapa-abort. Yan. Kasi wala sa plano eh. Wala silang, hindi nila intensyon pa na magkaroon ng baby. So, ang nagiging option ng mag-asawa, sweetheart, anong gagawin natin? Wala pa sa plano natin to. Okay, isa sa nagiging option nila is ipalaglag yung baby. Wawa naman si baby, ano? Yung magulang ang hindi nagplano, pagkatapos si baby ang aalisin. Okay, di ba? So, yun ang unang dahilan, unplanned or unintended pregnancy. Okay, yung ikalawa naman, kaya daw nagpapa-abort, ay financial or economic concern. Okay. Financial at economic concern. Yan, di ba? Nako, bakit ngayon ka pa nabuntis? Wala tayong pera. Magkano ang pagpapaanak sa bata? Pag cesarean pa yan, ngayon yata 60 to 80,000. Wala tayong pera. Yan. Ang taas ng mga bilihin. So, again, yung mga magulang, makakaisip na ipa-abort. Hindi pa panahon yan. So, ipapalaglag nila yung baby. Again, yun nyo ha. Ang hindi nagplano, ang kulang sa pinansyal ay ang mga magulang, pagkatapos ang kawawang baby ang magsasuffer. Okay. Ikatlong dahilan kung bakit daw nagpapa-abort, ang concern is education and career. Okay. Maaring yung mga magulang nag-aaral pa. Nag-aaral pa yung mga magulang. Paano yan? Nabuntis ka, mag-aaral pa tayo. Mag-eskwela pa. Okay, anong gagawin nila sa isip? Abortion agad. Sagabad yung bata sa ating pag-aaral. Kaya, ipa-abort natin. Parang gano'n lang kadali, no? Nag-aaral pa tayo. Hindi pa tayo handa. Yung iba naman, may trabaho na. Nung nabuntis. Sasabihin naman nung babae, bakit ngayon pa kung kailan gumaganda na yung karir ko? Malapit na akong ma-promote. Malapit ko nang maabot yung gusto ko sa aking karir. Bakit ngayon pa ako nabuntis? So, sagabal sa kanyang karir, nag-aaral pa yung mga magulang. Again, yung mga magulang ang problema, pero yung bata yung baby ang magsasuffer. Okay. Pang-apat. Okay. Family and relational situation. Okay, di ba? Siguro ito, naririnig niyo ito, no? Yung bang hindi nagkakasundo minsan hindi nagkakasundo yung mga magulang, o kaya hindi nagkakasundo yung mga biyenan, yung biyenan niya, yung manugang. Okay, may problema sa family. Okay, again, iniisip ay abortion. Okay. O kaya, ang dami na nating anak, nakakasampu na tayo. Bakit dadagdagan pa natin ng isa pa? Okay, wala na tayong pang-support. Yan. Sinong mag-aalaga dyan? Yan. Again, abortion. Sabi niya, o kaya yung babae ay single parent, o magiging single parent, hiniwala yan o iniwan ng lalaki. So sabi niya, paano ko bubuhayin to? Wala na yung partner ko. Wala na yung asawa ko. Again, abortion. Okay. So that's yung pang-apat. Pang-lima, health reason. Health reason. Ano yung sabihin nito? May problema sa kalusugan. Okay. Kasi merong mga nanay na may sakit bago pa mabuntis. Maaring may nanay talagang may sakit sa puso, delikado sa kanya ang magbuntis. O kaya yung, alam niyo yung sakit ba yan? Yung PCOS. Yung babae, may PCOS. May PCOS yan, yung bang biglang tumataba. May problema sa hormones nila. May problema sa hormones. May PCOS. Sabi nila, nako, delikado yan. Delikado ang iyong pagbubuntis
ipalaglag mo na lang yan. Health reason. May sakit yung nanay o delikado habang nasa sinapupunan yung bata. Okay. Meron namang iba dahil ito yung issue ngayon dahil sa technology, yung baby sa tiyan ng nanay, dahil magagaling yung mga doktor natin, alam na kagad ng doktor kung ang bata ay may diferensya. Ayan. Alam na kagad. Sa galing magtetest yan Okay, o kaya, ano ba yan yung nakikita parang x-ray? Ano tawag doon? Ha? Yun. Nakikita, naku po, yung bata, may deficiency. Kadalasan, ano ba yung nakita mong ipinanganak ng bata na baby na may problema physically? Yung may hydrocephalus, di ba? Nakita na kayo na yung baby ganon? Yung ang laki-laki ng ulo. Sa tiyan pa lang ng nanay, alam na yon, nakikita na yon. Pag in-x-ray, andun na yon. O kaya, alam na rin ng mga doktor na yon na kung yung bata na yon, pwedeng itest yung dugo nun, ay mentally ay may problema. O kaya alam nila kung ang bata na yon ay hindi magiging normal ang pag-iisip, hindi magiging normal physically. Okay. So, ang again, option is abortion. Okay. Sa ibang mga bansa, okay na approve na ito. Pagka sinabi ng doktor sa mga magulang, naku po yung anak ninyo, hydrocephalus. Hindi po normal physically yan. May kulang-kulang siya. O kaya, naku, ito yung hindi pa sinisilang niya, ito yung mga sakit niya. Sa ibang bansa, pwede nang ipa-abort yung bata. Okay, pwede nang ipa-abort. Buti na lang sa atin ay hindi pa naman yata ganon, yung sitwasyon. Health reason, pwede nang ipa-abort. Okay. Number 6, pregnancy from rape or incest. Nabuntis yung babae dahil ni-rape. Okay. Nabuntis yung babae dahil ni-rape. Therefore, siyempre, hindi naman niya gusto yung nang-rape sa kanya, probably. Pagkatapos, eto pa, lalabas ang isang bata na bunga ng rape. Sabi ng iba, nako, pag inilawal mo yung bata na yan, dobling kahihiyan. Na-rape ka na, may baby ka pa na hindi mo naman gusto. So again, sabi mo para makaiwas na sa kahihiyan at sa dagdag na problema, ipa-abort na yan. Okay. Biktima ng rape. Yung iba naman, biktima ng incestuous relationship. Incest. I-N-C-E-S-T. Incest. Ano yung sabihin ng incest? Yung bang pakikipagtalik ng isang babae sa malapit niyang kamag-anak. Okay. Nakipagtalik sa tatay niya. Okay. Sa tatay niya, ba? O kaya sa kapatid niya. O kaya sa tiyo niya. Yun. Incestuous, na sexual intercourse yun. Incense. At sabi, meron tayong kasabihan, pagka ang isang relasyon ay bunga ng incestuous relationship, kadalasan daw, ang bata ay abnormal. May depekto. May depekto yung bata. It's either, sabi niya, nakakita na ba kayo ng isang taong puting-puti? Akala mo, puting-puti ang kanyang kutis, pati buhok, pati kilay. Puti. Sabi ng iba, ano yan? Yan ay bunga ng incestuous relationship. Okay. Nakipagtalik siya sa malapit niyang kamag-anak. So therefore, sabi niya, para maiwasan na yung ganyang problema, dahil kadalasan, hindi naman 100%, pagka yung ganyang relationship sa malapit na kamag-anak,
it will result in abnormal na baby, merong depekto sa katawan, ipa-abort na yan. Ayan, ipa-abort na yan. Okay, so yan. Rape and incestuous relationship. Yung namang pampito, emotional or psychological readiness. And again, parang yung una, unprepared parenthood. Meron ba kayong alam na nabalitaan? 13 years old pa lang nabuntis na. Tapos yung lalaki ay 14. Nangyari ang gano'n ba? Sabi, naku, ang babata nyo pa. Paano kayo magpapalaki? Hindi pa kayo handa. Okay. So, iniisip na naman is abortion. Abortion. Paglaki ng bata niya, magkalaro lang sila, no? Abortion. Okay. And then yung social or cultural pressure. Okay. Ano yung sabihin nito? Halimbawa, yung babae, iniwanan na habang siya'y buntis. Iniwanan ng partner niya lalaki. Ano sasabihin nung mga malapit sa kaya magulang niya? Gusto mo ba na yung anak mo tatawaging anak sa labas? Anak sa labas? Ha? Pa-abort mo yan. Walang kikilalaning ama yan. So, abortion. Okay. So, yan ay ilan lang sa ilan lang sa dahilan kung bakit nagpapa-abort. Okay. Kung titingnan nating maigi, ang kawawa rito, yung bata, di ba yung baby? Ang gumawa ng hindi maganda, ang may problema ay yung mga magulang, pagkatapos yung bata ang magsasuffer. So, sa lahat ng ito, kawawa yung bata. Okay. But then, sa ibang lugar, tinatanggap nila yan. Pero tayo, palagay ko, bilang Kristiyanong country, hindi tayo ganon. Okay. Punta tayo sa pangatlo. Okay, yung pangalawa, bakit nagpapa-abort? Okay, ito naman, pangatlo. Ano ang pananaw ng mga tao o ng mga iba't ibang mga grupo tungkol sa abortion? Ano yung pananaw ng marami? Okay. Okay, when it comes to this, ang daming mga tagapagtanggol o ang daming mga nakikibaka, laban at pabor sa abortion. So yung unang grupo, ang tawag sa kanila ay pro-life. Pro-life. Okay. Pro-life, yung pro-life perspective. Pag sinabi ito yung pro-life, laban o pabor? Pro-life, pabor sa buhay. Ayan. So itong mga pro-life group, yung may pananaw ng pro-life, ang tinitingnan nila yung kapakanan ng bata, nung buhay ng bata. Kaya pro-life. Okay. Ang pananaw nila ay ganito. Okay. Ang buhay ng baby ay nagsisimula pa lang sa conception. Okay, life starts at conception. Ano yung sabihin nun? Pag nag-meet na yung sperm cell at saka yung egg cell, nag-meet na yan, then nagsimula na ang buhay. May buhay na ron. Ayon sa siyensya, meron ng buhay doon. And therefore, kung ipapa-abort mo yung bata, pumapatay ka ng buhay. Okay, pumapatay ka na nun. Kasi, life begins at conception. Meron na kagad buhay doon. Okay, so yun ang pro-life, buhay. Ang tinitingnan nila, yung kapakanan ng baby. Okay. Every human being, bawat
taong may buhay have the right to live. May karapatang mabuhay. Ang bawat may buhay. Okay. So, ang tanong naman sa kanila, paano kung ayaw nga ng mga magulang? Huwag niyong ipa-abort. So, sila naman, ang ino-offer nito is, halimbawa, gano'n, ayaw ng mga magulang na magkaroon ng baby, huwag mong ipalaglag. Huwag mong ipa-abort. Okay, ang kanilang option is, adoption. Okay, pag ikaw ay nanganak at ayaw mo dun sa anak, okay, ipa-adopt mo na lang. At meron mga healthcare o mga grupo na tumatanggap sila ng ganung mga abandoned babies. Okay, diba? Sabi na mas maganda na yon, ipa-adapt na lang yan, dalhin sa mga healthcare kesa patayin yung bata. Pro-life. Nakatingin, concern sa buhay dun sa womb ng nanay. Okay, another group naman, ito naman yung panahon nila, ay pro-choice. Pro-choice. Ang ibig sabihin nito, pabayaan mo na yung nanay ang pumili. Yung nanay ang mag-decide. Let the mother decide kung itutuloy niya yung bata or yung baby or hindi. Okay, ang tingin naman nito, yung kapakanan nung nanay. Kung yung nanay niya, lalaking, mabubuhay na inaalipusta, pinagtatawanan dahil anak sa labas, meron siyang anak sa labas, and then pabayaan mo na. Yung nanay ang mag-decide. Pag sinabi ng nanay, ayokong iluwal ang batang ito sa mundong ito dahil nga ayokong yung stigma na ganun ang tingin sa bata, hayaan mo nang ipalaglag niya yun. The woman has the right to choose what happens to her body. Sa katawan niya. Yun ang gusto niya. Hindi sa baby, sa kanyang sarili. Okay, so yun. Pro-choice perspective. Kung gusto ng mga magulang, pabayaan mo sila ang mamili. Okay, diba? Ang kasing paniniwala nila, yung baby, yung nabuong sperm cell at egg cell, ang tingin nila, hindi pa tao yun ganun naman panahon, hindi pa tao yun. And therefore, pagka pinalaglag mo yun, hindi ka pumapatay. Hindi pa raw tao. Unlike doon sa pro-life, life begins at conception. Sila, life begins pagka yung bata na yan, talaga naman 7 months na o palabas na, doon pa lang magsisimula ang buhay. Yan. So, yun ang kanilang pro-choice. Kesa naman daw, kaya sabi ng pro-choice, kesa naman, kaya sila pabor sa abortion, magkaroon ng mga clinic na nag-a-abort, sabi nila, kesa naman yung mga fly-by-night abortionist, yung mga naglalaglag na kung saan-saan na lang, walang safety, illegal na yan, gawin na nating legal ang abortion para naman sa safety ng mga nanay na gustong magpa-abort. Kesa naman na magpunta kung saan-saan na unsafe na lugar para magpa-abortion. Okay, again, ang tinitingnan, yung safety ng nanay. Okay, so, tingnan nyo kung saan kayo papanig dito. Pro-life or pro-choice. O, yung ikatlo, moderate sila. Moderate o nasa gitna sila. Moderate or middle group. Hindi pro-life, hindi pro-choice, andun sila sa gitna. Pumapayag sila ng abortion. Kaya lang, limited lang on a certain case. Iba. Halimbawa, yung napag-usapan kanina, yung health reason, yung baby defecto, may defecto. May hydrocephalus, kulang-kulang ang katawan, hindi pa buong-buo ang lalabas yan, kulang-kulang. Doon sa middle group,
Sabi nila, payag kami ron. Okay. Payag sila. Pagka health reason, biktima ng rape, or incestuous relationship, papayag sila. Okay. Medyo pro-life ng konti. But on the other side, makananay pa rin. Okay. Oh, nag-ilaw na ba? May ilaw na. Okay. Nakikita niyo na. Kanina, nung nakatayo rito si Brother Romel, sabi ko, pag ako tumayo rito, parang ang nakikita niyo si Brother Romel. Kasi pareho kami ng damit. Pareho kami ng damit. Ngayon, may ilaw na. Okay. So, tuloy tayo. Okay. So, pro-life, pro-choice, middle. Nasa middle sila. Okay. Moderate. Okay. Ano naman ang pananaw ng mga religious groups? Yung mga may relihiyon, naniniwala sa Diyos. Okay. Okay. Ang pananaw nila ay, okay, Christians, Islam, and Judaism, they were all against. Laban sila sa abortion. Okay. Kaya lang, habang nga nagbabago-bago ang ikot ng sanglibutan, nagigisi lang dun sa moderate. Meron na rin cases na pinapayagan ang mga religious group na pwedeng ipa-abort. Pagka nanganganib ang buhay ng nanay, pwede. Pagka ang bata ay lalabas na mayroong depekto, pwede. Okay, pwede. Okay. So, yan ang view ng maraming mga Kristiyano. Okay. Ngayon, ano naman ang view ng Bible? Okay. What the Bible says about abortion? Okay. Again, just like suicide, kagaya ng suicide, walang directly mention about abortion. Okay. But again, sabi ko nga, ang Biblia ay nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao at kinikilala niya that God, yung role ng Diyos sa creation. Okay. Role niya sa creation. Okay. So therefore, kung kinikilala mo ang buhay ng tao at naniniwala ka na ang buhay ng tao ay galing sa Diyos, therefore, hindi tayo pabor. We believe that ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay against abortion. Okay. Anong sabi sa Jeremiah 1:5? Bago ka palang ipanganak sa tiyan ng nanay mo, binuo na kita. So, sabihin, bago pa lang ipanganak, bago ka pa lang mabuo sa womb, nasa plano ka na ng Panginoon. Yan. Tapos, ito isulat nyo ito, pagka naka-encounter kayo ng mga taong pro-abortion. Okay. Tingnan nyo itong Psalms 139, sulat nyo, Psalms 139, chapter 139, verses 13 to 16. Okay, napakahalagang talata niyan. Psalms 139, verses 13 to 16. At pag binasa mo yan, diyan mo makikita yung role ng Panginoon habang nasa tiyan pa lang yung baby. May ginagawa na ang Panginoon habang hindi pa ipinapanganak ang baby doon sa womb ng kanyang mother. Okay. Kung kikitilin natin yung buhay na nandun sa tiyan ng nanay, therefore, it will result na pagkitil ng buhay na napakahalaga sa Panginoon. Again, mahalaga ang buhay dahil tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon. So that's about abortion. Kaya kung may tanong kayo later, we will entertain question. Okay. So abortion,
pagkitil ng buhay ng baby sa tiyan ng kanyang nanay. Doon pa lang it's about life tatanggalan natin ang buhay. So therefore, we believe that is against the plan of God sa buhay ng bawat isa. Okay, punta tayo ngayon sa contraceptives. Yan. Okay. Contraceptives. Okay, ano may sabihin ng contraceptives? Contraceptive, salitang kontra, pinipigil. Methods or devices or medicine used to prevent pregnancy. Okay, ito medyo medyo maintindihan natin medyo baga sa kung krimen man hindi hindi ganun kalala sa abortion. Kasi pinipigilan mo ang pregnancy. Again, bakit ba nabubuntis ang babae? Nag-meet ang sperm cell at saka ang egg cell. Then, nagsisimula ang buhay. Ito naman, pinipigilan mo na mag-meet ang egg cell at saka ang sperm cell. Therefore, wala pang life. Okay. Wala pang life. Family planning. Pinagpaplanuhan mo kung manganganak ka o hindi by using contraceptives. Okay. How it works? Paano ba nag-work yun? Okay. Una, sabi nga natin, yung egg cell ay napakahalaga para mabuo ang isang baby. Egg cell and sperm cell. So, how it works? Una, it stop ovulation. Okay. It stop ovulation. Medyo sa mga sariwa pa sa, di ba nasa subject naman yung family planning, no? Sa school. How it works, yung contraceptive, pinipigil niya yung ovulation. Ibig sabihin niya, pinipigil niya yung nanay na maglabas ng egg cell. Pwede ba yon? Pwede. According to science and medicine, merong mga gamot na pag itinurok, pag ininom ng nanay, hindi siya maglalabas ng egg cell kahit sila'y magtalik ng kanyang asawa. Okay. Yan. Okay. It is stop ovulation. That is on the mother side. On the father side naman, ganito naman, it blocks the sperm cell. Ano, nakaka-relate pa kayo? Hinaharangan naman niya yung sperm cell. Okay, paano naman nahaharangan? Yung una, binablock, yung una hindi nakakapag-produce ng egg cell yung nanay. Ito naman, haharangin naman yung sperm cell na makapasok dun sa womb ng nanay. Okay, sa eskwela, paanong paraan yun? Ang tatay ay gumagamit ng, para hindi makapag-meet, gumagamit ng condom. Yan, condom. So, may pwedeng gawin yung nanay, meron din pwedeng gawin yung tatay. Okay. That's how it works. Okay. Ngayon, ano yung common type? So, makita natin, agree naman ng marami There is nothing wrong sa contraceptives. And then sa ating family code, yung 212, tungkol sa family planning, walang against doon sa contraceptives. Kaya lang, yun dun sa proseso, merong kumukontra. Okay, ano yung common type of contraceptives? Okay, yung una, sana makarelate nyo ang marami. Hormonal methods. Pero I will use yung napakasimpleng para paliwanag to. Hormonal methods. Okay. Ano yung sabihin nito? Yung nanay, ito is about sa side ng mother to ay gumagawa ng paraan para yung nanay ay hindi makapag-release ng egg cell.
Okay. Ano yung naririnig nyo para wag ano sabi? Oh, nag-pills ka ba? Yan, pills. Yung merong iniinom na tableta, pills. Okay. Yung iba naman, nagpapaturok. Mga injectables. Tinuturok sa butt o kaya sa shoulder para hindi makapag-release nga ng egg cell. Okay. Yung iba naman, implant. May itinatanim sa part ng babae para hindi siya makapag-release ng egg cell. Hormonal method. Okay. Yung second, non-hormonal method. Non-hormonal. Ito naman, panlalaki naman to. Panlalaki. At pambabae rin. Gumagamit ng kondom sa lalaki at alam mo ba, meron ding kondom pambabae. Huwag kayong masyadong makurious at baka bumili kayo agad sa tindahan. Okay. Non-hormonal methods, yung nagbablock na mag-meet itong sperm at egg cell. Condom. Okay. Merong tinatawag na permanent method para hindi na mabuntis, hindi na makontrol na yung pagbubuntis at hindi na aabot doon sa mag-meet pa yung sperm cell and egg cell. Merong permanent method. Okay, yung permanent method, again, may pang babae, may pang lalaki. Okay, yung pang babae, yung merong part ng womb na kung saan namamasyal-masyal doon yung egg cell, tinatalian. Tinatalian. Kaya oy, magpatali ka na para hindi ka na manganak. Di ba yung mga nanay siya sabihan, magpatali ka na. Okay, merong part ng womb, tinatalian para hindi na, kumbaga sa yung sperm cell, kahit kumatok pa siya na, oy, buksan mo yan. Hindi na, nakatali na. Okay, hindi na, hindi magiging pregnant. Walang pregnancy. Meron mang egg cell yung babae, hindi naman makakapasok din yung lalaki. So, tinatalian. Okay. Tubal ligation. Nila-ligate. Ligate. Yan. Siguro yung papamilya niya. Ligate. Yung iba naman, on the part of lalaki naman, para hindi na makabuntis, vasectomy. Okay, vasectomy. Okay, vasectomy. Meron namang part na pinuputol doon sa sa ugat sa lalaki para hindi na siya makapag-release ng sperm cell. So yon, that is the permanent method. Sigurado 100%, hindi na mabubuntis yan. Okay, wala na dahil wala nang chance na mag-meet ang sperm at saka ang egg. Permanent. Okay, kaya lang, pero sabi ba, paano kung gusto magkaanak pa? Nagbago isip. Pwede naman daw alisin yung tali, kalagan yung tali, at ibalik yung pinutol dun sa ugat sa lalaki. Okay. Okay. And then, pang-apat, natural method of contraceptives. Natural method. Okay. Tatlo ito. Yung una, natural method, sigurado raw hindi mabubuntis. Sabihin nyo, nagbibigay pa ako ng tips sa mga ayaw nyo mabuntis. Okay. Yung natural method, yung gumagamit ng kalendaryo. Magbibilang yan Kailan ka buling nag-mens? Okay. Yung unang 2 linggo, bawal yon. Mabubuntis yan. Okay. Makikipagtali ka lang doon sa araw na safe. Safe. Mag-release man ng egg cell, tamad yung egg cell na yan, o sperm cell. Mga tamad, hindi sila mag-release man, hindi sila mag-mimit. Dahil tinatamad sila. Okay. So, yun yung yung natural method. Yung kalendaryo. Gumagamit ng kalendaryo, kailan ka ba huling nagka-mens? Bibilang ng gano'n. Ay, dito, safe ito. Dito, delikado ito. Okay. Calendar method. Yung another natural method is body temperature. Okay, yung mga pag napunta kayo sa
barangay, sa clinic, ano? Tuturuan naman kayo ng body temperature. Bibigyan kayo ng thermometer. Pagkatapos ay merong silang merong certain na sukat ng temperature na kapag ganito ang temperature ng babae, delikado yan. Mabubuntis yan. Okay, so ang gagawin, dito kayo sa ganitong temperature lang niya para siguradong hindi mabubuntis. Okay, natural method. Okay, at alam niyo sa gobyerno natin, ito yung madalas pag-awayan ng Katoliko at saka ng mga sa Department of Health. Ang Catholic, pabor sila sa contraceptive as long as itong dalawa. Natural method lang. Natural method. Ano yun? Natural method, kalendaryo, at saka temperature. Kasi ang nila, ang pananaw ng Catholic, kaya nga nagtatalik ang mag-asawa para magkaroon ng anak. Okay. Pagkatapos, may mga pills dyan, pagkatapos may mga contraceptive ka, para pigilan yon. Sinisira mo ang plano ng Panginoon. So kung gusto niyo mag-family planning at hindi mabuntis, then use the natural method. Kalendaryo at saka ang body temperature. Okay. Ngayon, meron pang isang method, natural method. nakakayang sabihin sa pero part of contraceptive, para hindi magbuntis. Yung, ito nasa Bible naman the withdrawal method. Naawa ko sa mga batang-batang. Murang isip napapag-usapan na to. Withdrawal method. Okay. Natural method yun. Okay. Again, walang iinuming pills, walang ituturok, dito lang ang gagawin. Okay. Di ba sabi natin, mag-meet ang egg cell at saka ang sperm cell, nag-meet, buhay kang bata ka. Okay. Buhay. Ang gagawin sa withdrawal method, para hindi na sila mag-meet, okay, hindi na dun sa womb. Yung sperm cell, hindi na ilalabas dun sa womb ng babae, sa labas na lang. Okay, sa labas. Okay. Ito, gusto kong talakayin ito, kasi pag kayo nasa barangay, isa ito sa tinatalakay. Kasi nasa Bible merong sa Bible na isang lalaki na gumamit nitong ganitong method. And sabi ron, and the Lord killed him. Okay, kaya sabi ito yung ginagamit ng mga Catholic na kaya dapat lang natural method lang. At kahit na natural ito, ayaw pa rin lang ito. Kasi sa Bible, merong tradisyon, dito sa Book of Genesis to. Merong tradisyon sa Bible, ang tawag nila ay the law of levirate. The law of levirate. Ano yung sabihin ng law of levirate? Kapag ang isang babae nakapangasawa ng isang lalaki, at hindi pa sila nagkakaanak, namatay yung lalaki, hindi nagkaanak. Ayon sa law of levirate, ang magiging asawa ng babae ay yung sumunod doon sa namatay na panganay. Maring yung pangalawa. Kung namatay yung panganay, ang susunod na mapapangasawa niya, yung pangalawa. Okay, yung pangalawa. At base doon sa law of levirate, halimbawa, napangasawa niya na yung number 2 na kapatid. Okay, pag nagkaanak sila, according to the law of levirate, yung magiging unang anak na lalaki, hindi ipapangalan doon sa pangalawa. Hindi ipapangalan sa kanya. Ipapangalan doon sa namatay. Ipapangalan doon sa namatay. Okay, eto na nga, nangyari yan si Judah. Kilala niyo si Judah, isa sa 12 anak ni Jacob. Isa sa 12 tribo. Meron siyang naging 3 anak, si Judah. Okay. Si Er, si Onan,
at saka si Sela. Okay, nagkaroon siya ng tatlong anak na lalaki, si Judah. Si si Onan, at saka si Sela. Kinuha niya ng asawa si Hinanapan niya ang asawa, ang pangalan Tamar, si Tamar. So, naging mag-asawa si Tamar, yung babae, at saka si na anak na lalaki ni Judah. Okay. Itong si ay masama. Hindi siya mabuting lalaki, no? Siya ay pinatay ng Panginoon. Namatay siya. Okay. Therefore, according to the law of levirate, sino ang mapapangasawa na sunod ni Tamar? Namatay si Then yung pangalawa. Sino yung pangalawa? Si Onan. Si Onan. Onan ang pangalan ng lalaking pangalawa. Okay. So, dahil tradisyon, ayon sa batas nila, pinakasalan ni Onan si Tamar. Kaya lang, kapag sila'y nagsisiping na, ang ginagawa ni Onan is the withdrawal method. Withdrawal method. So, hindi nabubuntis si Tamar. Okay. Okay. Ano ang ginawa ng Panginoon kay Onan? And the Lord killed him. Pinatay ng Panginoon si Onan. Ngayon, yan ang ginagamit ngayon ng mga against dito sa method na ito, withdrawal method. Yan ang ginagamit na case na hindi bawal yan sa Bible. Galit ang Panginoon dyan sa birth control na yan. Kasi si Onan, pinatay ng Panginoon dahil ginamit niya yung method na yan. Ang tawag dyan sa family planning yung onanism. Onanism. Okay. Yan ang pananaw ng ibang reliyon. Pero kung ating tayo yung grupo natin, no? Okay. Naniniwala tayo, again, this natural method ay hindi masama. Why? Sabi ng, pinatay ng Panginoon. Ginamit niya yung method na yan, ni Onan Pinatay siya ng Panginoon. Okay, tama. The Lord killed Onan not because of the act. Hindi dahil sa ginawa niya ito ang method na ito. The Lord killed Onan because of the motive. Magkaiba yung motibo doon sa act na ginawa niyang method na ito. Ano yung motibo ni Onan? Ang motibo niya, kaya ginagawa niya yung method na yan, ayaw niyang bigyan ng pangalan yung namatay na si Kasi sabi niya, hindi naman magiging akin to Kaya ginagawa niya yung method na yan. Kaya hindi siya nagkakaanak. Ayaw niyang itayo ang pangalan ng kapatid niyang panganay na namatay, kaya siya pinatay ng Panginoon. Not because of the act. Hindi dahil doon sa method na yan. Dahil sa kanyang motibo. Kaya yung pinapaliwanag sa pinapaliwanag ng mainaw sa kanila na hindi dahil sa method na ginawa ni Onan, siya pinatay ng Panginoon because of the act na kanyang ginawa. Okay, so ngayon, abortion, contraceptives. Okay. Abortion is killing. Nabuo na may buhay na Tinapos mo yung buhay ng bata. Contraceptive is wala pang buhay. Pinipigilan lang nito na mag-meet yung sperm at saka yung egg cell para hindi magkaroon ng buhay, para makapagplano ng pamilya. So yan ang ng contraceptive. Kaya contraceptive is almost 100% accepted ng lahat ng komunidad at lahat ng religious group. But abortion, at tayong mga Kristiyano, we believe in the sanctity of life. Ang abortion ay pagkitil ng buhay ng tao. Okay, siguro question time na tayo. Baka hindi na maintindihan ng ibang ating pinag-aaral. Yes!
About abortion and contraceptives. Yes, may tanong dito. Oy. Okay, meron bang mic? Ayun, yun. Ito, sa second row dito. Ayan. John Mark, siya. Yan. Yeah, ayun. Yan, sige po. Ako daw po muna. Oh. Ang tanong ko po ay, masama pa rin po ba or masama po ba ang paggamit ng mag-asawa ng contraceptives po? Okay. In general nga, ay using contraceptive ay walang masama rito. Kasi wala kang buhay na pinapatay. Pinipigilan mo lang na magkaroon ng baby probably for various reasons. Okay. Walang buhay na pinatay yan. Walang buhay na kinitil. Okay. So, in general, walang masama sa contraceptives. Okay. Yung abortion, yun. Okay, next. Hello. Paano po kapag yung babae po, stress po sa buhay, tapos may baby po siya sa kanyang tapos sa sobrang stress niya po, namatay po na po sa yung baby po. Okay. Namatay yung baby. Buntis siya, sobrang stress, ginugulpe, o kaya puro problema na lang. Bilang nakunan. Nakunan. Okay. Okay, again, look at tingnan natin. Ang intention ba niya ilaglag yung bata? No, probably not, di ba? And so therefore, parang nangyari, accident happen, nangyari, sa akin wala siyang kasalanan doon. Nangyari yung pangyayari niya, hindi naman niya kagustuhan. Okay. Yeah. Yes. Ako po. Yeah po. So, ang scenario po is, if may anak ka po na babae and ready na po makapag-carry ng anak po yung kanyang katawan, and na-rape po siya and nabuntis, ano po maaaring gawin as a parent sa kanyang anak po? Isa-sacrifice po ba na maruin yung childhood niya and teenage life niya po para lang po i-carry po yung anak po na rapist niya, or iapapa-abort po yung bata po? Yan. Okay. Yan. Wait lang po. Sige. Isasama ko na po rin yung tanong ng groupmates ko. If nalaman mong 3 to 5 days ka ng buntis at uminom ka pa ng pang-agas, tapos may lumabas na dugo, abortion na po ba daw yon? Okay. And uminom ka ng pang-agas pero hindi ka or hindi Tumalab. nag-affect yon, kasalanan po ba yon? Okay. Yan lang po. Thank So you. again, it's more of abortion, Kaya again, look at what is the intention talaga? Ano ba yung intention? Is it to abort the baby o incidental yung nangyari? With regards to yung na-rape, Okay, na-rape. Yan ang isang bagay ngayon na kaya nga nagbabago yung pananaw Iba-iba yung mga nangyari. Isang bagay na kinoconsider ng marami na sa ibang bansa, sa atin hindi Sa atin hindi. Sa ibang bansa, they allow abortion on that case. Rape or incestual relationship. Okay. Pero ako wala akong nabalitaan na halimbawa mga rape cases o kaya ayaw niya doon sa lalaki na pilitan lang na hindi niya hindi niya pina-abort yung bata, na pinagsisihan niya. Later on pinagsisihan. Okay. Kasi kadalasan sa mga ganyang cases, pinaglaban niya yung batang nasa niya, wala naman to, inosente ito, walang kinalaman to, so inayaan niyang mabuhay ang bata. Wala akong nakita na pinagsisihan niya yung bata. Sinabi niya, naku, sana pinatay na kita. Kundi, ang nasasabi niya na, mabuti yung ginawa niya, hindi niya pina-abort yung bata na yan. Kasi nga, wala naman talagang kasalanan yung bata. In most cases talaga, yung mga tao na hinayaan nila na yung may buhay sa kanilang sasapunan, na sinapupunan, hinayaan nila na ipanganak yon,
Okay. Wala silang pinagsisihan pag lumaki na yung bata. Ako po. Yes. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Yung tanong ko po ay halimbawa po, example, yung may babae na na-rape. Mm. Tapos, yung nanay niya ay tag doon? Nabuntis. Ipa-abortion yung bata, yung anak niya. Ah. Tapos, sa doktor po pala, sa doktor. May kasalanan din po ba yung doktor doon? Tapos kaya pumayag yung doktor ay gawa sa pera. Okay. 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 So, Amen. sa case natin, sa ibang bansa po pwede yan eh. Absuelto lahat eh. Absuelto yung nanay, absuelto yung doktor because sa kanilang batas, they allowed it. Pag biktima ng rape, insensual relationship, nabuntis, pwede sa kanilang batas. Sa atin, kung sa atin nangyari yan, ay hindi pwede. Sabi ko nga, yung mga nabiktima ng ganyan, and hinayaan na lang nila na yung bata ay mabuhay. Pag lumabas yung bata, wala pa akong nakikitang nanay na nagsisi. Kundi nagpasalamat siya, ay salamat. Nagkaroon siya ng katuwang sa buhay. Walang kinalaman yung bata kasi sa nangyari sa nanay niya. Okay. Ay, sige. Sige. Yan, mag-change power muna po tayo. So yung mga counselor po, pwede pong paki-collect po ng mga questions po ng mga campers niyo po. Okay. Aborted muna ang ating... Pakibigay po sa mga counselors po yung mga Okay. papers. Okay, sige. Pero tuloy-tuloy pa rin pala. Pwede pa rin magtanungan ba? Pwede pa rin? Apo. Sige, may mga tanong pa dyan. After change power, sir, Ay, mag-change power po muna. After po, nun ay pwede po mag-continue po. Sige. Gano'n ba katagal ang change power? Mga tutu... Yan, no. Ayun na, meron na. Teka lang, sa mga may time pa ba sa question and answer? Can we entertain some more questions? Okay. Okay na. Okay. Thank you. Okay. So, ilang... Akala ko meron na. Hindi pa na. Okay, abort. Question, abort muna. Okay lang. Sige, handaan niyo mga, siguro, 2 hanggang 3 tanong. Nasaan na po yung mga questions? Okay, guys, since limited yung questions, yung time po natin ay babasahin namin yung mga sinulat yung tanong at Pastor, yun po ang yun po ang sasagutin po. Okay po. Para mabilis. Sige. Tanong.
Ito po. Prof, Okay, sige po. kung may babae na buntis ng 3 months at sinabi ng doktor na pag hindi po siya nagpa-abort, mamamatay po siya, yung babae po. Yung babae po ay nagpa-abort po dahil ayaw niya pong mamatay. Ah. Kasalanan po ba ito? Ayon. Yan, yung ganyang cases, medical reason sa atin, ano? Okay. Pinapapili. Okay. Pinapapili is either ganito kasi, at 3 months pa lang. Hindi, 3 months. Okay. Kasi doon sa, halimbawa, kung talagang pwede nang ilabas yung bata, papipiliin. Mamimili lang ng isa. It's either nanay or yung baby. Okay. And siyempre, most of the time, yung tatay ang pipili, siyempre, pipili yung asawa niya. But sa case na ito, 3 months pa lang yung baby sa tiyan, at sinabi ng doktor, talagang certified or verified that mamamatay yung nanay pag pinagpatuloy. Okay. And therefore, sa case sa atin, yung mga ganyang cases ay hayahayaang yung nanay ang mag-decide. Okay, yung nanay ang mag-decide. Kung kasalanan ba yun sa nanay? Kasalanan ba niya yun? Napakahirap sa akin, napakahirap husgahan kung kasalanan yun noong ayokong maghusga kung kasalanan yun ng nanay. Pero pinili niya ang the best para sa kanya, at yung baby naman, ang case ng baby na yun, hindi rin siya magtatagal eh. Okay. Mauwi rin siya mawawala rin siya sa mundong ito. So sa akin, tama yung ginawa ng nanay. Yes. Ito po, ito po ay parang hindi siya abortion, pero tungkol din po siya sa babies. Sige po. Sabi po dito ay, ano po ang masasabi nyo sa mga gumagawa ng in vitro fertilization o yung IVF babies? Yung ano? Parang artificially, Oo, tama po very ba? yung baby hindi ibububuin sa mob, ganun ba yan? Sa mob ng mother o gumagamit ng ng Parang artificial insemination ba yun? Tama ba? ano ba yung IVF na yan? Hindi Sa okay. womb pa rin ng babae, no? Okay. Yung bang hindi dun sa normal process kaya nabuo yung baby, Parang binadali lang ininject, diniretso na kagad doon sa womb yung proseso na yan. Pero sa akin lang to, hindi man ako doktor, yung proseso na yon ay medyo na-abort lang ng konti yung proseso paano mabuong yung baby. Parang diniretso na kagad dun sa womb. Basta nag-meet ang sperm at egg at nabuo ang baby, sa anong paraan, akin lang to, hindi ako doktor. Sa akin, walang masama doon. Walang masama. Siguro last 3 na po ang Sige po. amin pumabasahin Oo. para mag-giveaway tayo sa next activity natin. Ayan. Actually, yung mga questions, guys, ay halos pare-parehas. Oo. Iba-iba lang yung structure, pero same thought din. Ito, paano po kung 1 week ka nang may iniinom na gamot para makatulong sa pag-memorize, pero bawal pala ito sa mga buntis, pero hindi mo po alam na buntis ka na, nasa kala mo reglaho ng dalaw mo yon. Naagasan ka na dahil sa gamot na iniinom mo. Kasalanan mo pa ba yon? Okay, hindi mo alam na buntis ka, tapos minom ka ng gamot, naging contributing factor para mawala yung baby, Again, there is no intention to abort, to kill. Meron lang parang merong hindi naman kasalanan, kundi merong yung konsensya ng mother. Mababother siya ng conscience of not being careful in taking medicine siguro. But sa akin, hindi abortion yun. Hindi abortion. Okay. Okay na siguro.
Okay? Okay na. Sige po. Siguro kung may mga tanong pa kayo ay sulat nyo lang, bigay nyo lang sa akin. Okay, again, thank you very much sa inyong lahat na 5 days na napakabibigat ng topic na ibinigay sa akin. I hope nakaka-relate yung mga bata. Pero itandaan natin, no? Okay, with regards to, summarize ko lang, with regards to ethics, tandaan natin, ethics, what is right and what is wrong. Okay. Sabi, wrong, tandaan nyo to, wrong is always wrong. Ang mali ay palaging mali, kahit na walang nakakita sa ginagawa mo na mali. Mali pa rin yun, kahit na hindi ka nahuli. Wrong is always wrong, kahit marami ang gumagawa niyan. Kahit marami na ang gumagawa niyan, sa mata ng Panginoon, mali pa rin yan. Eh, ang dami namang naglalakwa siya, ang dami namang gumagawa nito, ang dami namang nagpapa-abort na eh. Okay. Wrong is always wrong, kahit na marami ang gumagawa ng ganyan. Okay. And then wrong is always wrong, kahit na sabihin mo, you do it in a good purpose. Eh, maganda naman yung intention ko eh. Pero pagka sa maling pamamaraan mo pa rin ginawa yan, that is still wrong. Okay. So, thank you very much po sa inyong lahat. Hello. Praise God. Pasalamat po, Prof. Dan, Pastor Dan, sa inyo pong tinuro sa bawat isa. Pwede po ba namin kayong imbitahan dito sa baba po na maupo po dito sa upuan na inilagay namin? Ayan. So, sa pagkakataon po na ito ay magbibigay po ang campers, ang SKKM Pastor ng tribute po sa inyo. Token of gratitude, expression of gratitude dahil sa inyo pong kontribusyon. Pinagpala po ang SKKM dahil may Prof. Dan tayo this year. Hindi madali ang kanyang mga topics, pero very well niya na-deliver. Naupo po kayo ng matagal-tagal, natayo po pala kayo, kaya maupo muna po kayo ngayon. So ngayon po ay hayaan niyo pong bigyan namin kayo ng inyo pong ng something na inyo pong babaunin sa inyo pong pag-alis sa Oriental Mindoro. At ito ay papangunahan ng SKKM officers. So first is this plaque of appreciation. Ang content ay ang sumusunod. Churches of Christ, Samahan ng Kabataang Kristiyano sa Mindoro, Oriental Mindoro, Philippines. This plaque of appreciation is given to Pastor Dan L. Sulit for his invaluable and untiring support and contribution to the spiritual strengthening of the spiritual lives of the youth through sharing the Word of God as basic Christian ethics speaker during the 51st Annual Youth Summer Camp with the theme Transformed, given the second day of May 2026 at Eastern Mindoro College, Bongabong, Oriental Mindoro, Philippines, signed by Lodi J. Formento, President of SKKM 2025 to 2026, and Lomel J. Formento, Camp Director. Once again, a round of applause for our speaker. Ngayon, ipaparamdam natin kung gaano magmahal ang Mindoreño. Susundan po ito ng
ng mga campers na po. Papangunahan ng grupo. Ng Bethany. Susundan ng Bethel, then Bethlehem, then Damascus and Emmaus. Punta na po kayo dito sa unahan and give your token, express your gratitude. Kamayan, kumamay kay Prof. Dan. And this will give you din pala, opportunity for to take photo with our speaker. Once again, unahan po ng Bethany. Susundan ng Bethel. O, aling group ang... Okay, Patmos. Sige, habang nagpe-prepare ang Bethany, ay Patmos daw po muna. Doon kayo nakdaan sa kabila. Dahan-dahan lang po sa pag-akyat dahil may mga instruments po tayo sa paligid. Sister Fiona. Ayan, paredy na po ang grupo ng Bethany. Ayan, next po, grupo ng Bethany. After po ng Bethany ay ang grupo ng Bethel. Ready na po ang Bethel, doon po sa may gilid. After po ng Bethel, ay ang grupo ng Bethlehem. Next po ay ang Bethel. Next po ay Bethlehem. Mag-ready na po. Ayan, akyat na po ang grupo ng Bethlehem. Sunod po sa grupo ng Bethlehem, pakiready na po ang grupo ng Damascus.
Ayan, pakiready na po ang Damascus. Akit na po ang Damascus. Ayan, Damascus, pwede na po kayong umakyat. After po ng Damascus ay susunod po ng Emmaus. Ready na po ang Emmaus. After po ng Emmaus, sunod naman po ng Galilee. Mag-ready na po. Pwede na po umakyat ang Emmaus. Mag-ready na po ang Galilee. Sunod po sa Galilee ay Gethsemane po. Mag-ready na rin po. Yan, pwede na pong umakyat ang Galilee. Sunod sa Galilee po ay Gethsemane. After po nun ay mag-ready na rin po ang Golgotha. Sunod po ng Gethsemane. Ayan, pwede na pong sumunod na umakyat ang Gethsemane. Kasunod naman po ito ay Golgotha. And after po ng Golgotha ay Hebron. Mag-ready na po. Ayan, umakyat na po ang grupo ng Golgotha. After po ng Golgotha, pakiready na po Hebron. Kasunod po ng Hebron ay mag-ready na rin po ang grupo ng Jericho.
Ayan, pwede na pong umakyat ang grupo ng ng Hebron. Sunod po ng Hebron, mag-ready na po ang Jericho. Kasunod naman po ng Jericho ay mag-ready na rin po ang grupo ng Jerusalem. Ayan, pwede na pong umakyat ang grupo ng Jericho. Mag-ready na rin po ang grupo ng Jerusalem. Kasunod po ng Jerusalem ay mag-ready na rin po ang grupo ng Jordan River. Ayan, pwede na pong umakyat ang Jerusalem. At mag-ready na rin po ang grupo ng Jordan River. Susundan naman po ito ng grupo ng Malta. Ayan, umakyat na po ang grupo ng Jordan River. After po ng Jordan River, mag-ready na po ang grupo ng Malta. After naman po ng Malta, mag-ready na rin po ang grupo ng Mispa. Ayan, nakyat na po ang grupo ng Malta. After po ng Malta, mag-ready na po ang ang Mispa. After po ng Mispa, mag-ready na rin po ang Mount Moriah. When my world's about to break and this heart just fades away, oh Lord, remind me of your promises, the
ang grupo ng Mispa. After po ng Mispa, mag-ready na po ang Mount Moriah. After naman po ng Mount Moriah, mag-ready na rin po ang grupo ng Mount Olive. to eternal life you've prepared. You're the only one for me. I will not be moved. You hold me close, so close I will praise you. Won't let me fall. There's not a moment I'm alone, so I can praise. I will not be moved. You hold me close, so close, so close. I can praise. Won't let me fall. There's not a moment I'm alone, so I can praise right now. Right now I can praise right now. Right now I can praise. There's no one that can give life like you do. In Ayan, umakyat na po ang grupo ng Mount Moriah. So naman po sa Mount Moriah, mag-ready na rin po ang grupo ng Mount Olive. After po ng Mount Olive, mag-ready na po ang kasunod na grupo, ang Mount Sinai po. deep inside you are my light. You're the only one for me. You're the only one for me. Yeah, I will not be moved. You hold me close, so close I will praise. Won't let me fall. There's not a moment I'm alone, so I can praise. I will not be moved. You hold me close, so close I will praise you. Won't let me fall. There's not a moment I'm alone, so I can praise. Ayan, umakyat na po ang grupo ng Mount Olive. At mag-ready na rin po ang grupo ng Mount Sinai. After po ng Mount Sinai, mag-ready na rin po ang grupo ng Nineveh. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn Ayan, umakyat na po ang grupo ng Mount Sinai. light of you. As we're singing home. After po ng Mount Sinai, mag-ready na po ang grupo ng Nineveh. Only you are worthy. Standby na rin po after ng Nineveh ang grupo ng Patmos. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory Ayan, nakyat na po ang grupo ng Nineveh. to our God. Kasunod po ng grupo ng Nineveh ay mag-ready na po ang last group, ang Kanaan po. Restrain. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God.
ready na po ang grupo ng Kanaan. After po ng Kanaan, ay ang mga counselor po. Ayan, nakyat na po ang grupo ng Kanaan. At standby na po ang ating mga counselor. At kasunod po ng ating mga counselors ay ang mga seminarians po. Standby na rin po. Honor and strength unto our God, your matchless and His love unrestrained. This is our God. Every time sing praise, glory, honor and strength unto our God, your matchless and His love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayan, next po ang... Ayan. Ayan, next po ang ating mga counselors. Place, you make creation bloom. After po ng counselors ay ang seminarian. Mountains move. Power that shapes the galaxies. Jesus, you're our reality. Generations will know that your love is sweet. This is life in the light of eternity. Let your joy overflow, show what we believe. Get up on your feet. Let's dance. We're caught up in your song of life. Your love's taking us by surprise. Nothing you do is as it seems. You surpass all of wildest dreams. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise, you make creation bloom. Faith, you make mountains move. Power that shape the galaxies. Jesus, you're our reality. Ayan, after po ng counselors ay ang seminarian. Ang ating mga Generations will know that your love is sweet. This is life in the light ang of ating po mga eternity. Let your joy overflow, show what we believe. Get up on your feet. Let's dance. We're caught up in your song of life. Your love's taking us by surprise. Nothing you do is as it seems. You surpass all the wildest dreams. Hallelujah, 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 hallelujah. Prof, tanggapin mo ang regalo namin. Ibinabalik na po namin ang kabanantipan. Wonderstruck, God, your goodness has swept us up. Compelled by love,
what we believe. Get up on your feet. Let's Ayan, campers, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, thank you, Prof. Dan. We love you. 1, 2, 3, go! surpass all the wildest dreams. Hallelujah, Ayan, thank you po. Ingat po kayo. hallelujah, 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 hallelujah. Ayan, bago po tayo pumunta sa duties, may announcement po ang ABP. Ayan, good morning everyone. For those who do not know, I am Jake and I'm part of the AVP team. So ngayon meron lang kaming short announcement, meron kaming video presentation dito. At kapag nakita ninyo ang mga mukha ninyo sa video presentation ay you need to reach out to the AVP team during siesta na lang siguro. Ano? During siesta, okay? Naintindihan? Again, kapag nag-appear ang mga mukha ninyo dito sa presentation, you need